Kristo, sa ngalan ni Father Job Calaracal, MS, ang atin hong kura paroko, Ate Tess Torre, ang atin hong PPC Chair, Ate Nenet Chavez, ang atin hong PFC Chair, at sa lahat ng mga naglilingkod sa ating parokya, pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ng mga bagong orden na pari. Tunay nga na ngayon ay Laetare Sunday o ang linggo ng kagalakan. So it is a joyful Sunday because imagine merong 3 bagong pari na nasa ating harapan. And isn't that amazing and a big blessing from the Lord to have with us to celebrate their first Mass here in our parish, the newly ordained priests. Ngayong linggo ng Laetare o linggo ng kagalakan, siguro maganda rin na sa ating sariling buhay o sa ating sariling sitwasyon ngayon, pwede bang dugtungan natin yung pangungusap o sentence na sagutin ninyo kahit sa isip lang ninyo, ha? Dagdagan ninyo. Masaya ako dahil. Yan, no? I am happy because. No? Since it is Joyful Sunday, please complete the sentence. I am happy because. No? Yan. Maganda na tanungin natin kung ano yung nagpapasaya sa atin ngayon Ako, kung tanungin niyo ako, Father, bakit ka masaya? Kasi nakita ko si Father J. Yeah. Siguro, ang ibang isasagot natin, kagaya ng mga bagong ordain na pare, masaya ako dahil sa wakas na ordinahan ako o naging pari ako. Siguro yung iba sa inyo ang isasagot, masaya ako dahil nakatapos na yung anak ko, pumasa na yung anak ko sa board exam. Masaya ako dahil bumait na ang asawa ko. Masaya ako dahil maganda ang kita ng business ko. Masaya ako dahil magaling na ako sa sakit o karamdaman ko. Masaya ako dahil bumait na ang anak ko. Masaya ako dahil buhay pa ako. Pero sana merong pinapaalala sa atin na pinakadakila at higit na kaligayahan na dapat tayo lahat pwedeng isagot ito Dahil ito yung sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon. And I'm sure 90% sa atin na naririto, memorize to Kailangan pa bang i-memorize yan? Ano yon? John 3:16. Yan ang binasa kanina Ano ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have eternal life. Isn't that something to be joyful? Yung alam mong, for God so loved the world. At yung world na iyon, yung mundong iyon, yung sanlibutan na iyon, hindi lang itong earth na ito. Ikaw yun. Ikaw. Ako. Yung katabi mo. Yung asawa mo. Yung pinaka-ayaw mong kapitbahay. Yung kamag-anak mong umutang sa iyo na hindi pa nagbabayad. Yung kabit na kapitbahay mo. O yung pinaka-kinaiinisan mong tao dito sa simbahan.
kasama dun sa for God so loved the world na iyon eh. Kaya nga, world, universal, lahat, all, everyone. And isn't that beautiful and something that should complete the sentence, masaya ako dahil mahal ako ng Diyos. Kahit na sino ka pa, kahit na ano ka pa, kahit mahina kapag minsan, nagkukulang, nagkakasala, mainit ang ulo, madaya, tamad, balasubas, hindi mabuting kapitbahay, hindi mabuting businessman o businesswoman, hindi nagbabago, never changes, hindi napapalitan, kahit na sino ka at ano ka pa. Laging nandun yun, for God so loved the world. Kaya nga, ang ganda na sinabi ng isang nakasulat sa, nakita ko sa Facebook yata o sa isang post, no? Sabi, only Jesus can bridge heaven and earth with just 2 pieces of wood. Dahil sa wagas at dakilang pag-ibig na ito ng Diyos, tanging si Jesus lamang na kanyang bugtong na anak na ipinadala niya sa atin, ang nakagawa ng tulay na magdurugtong sa langit, sa lupa at maging, naniniwala ako, maging sa purgatorio at impyerno, hagdan o tulay na gawa sa 2 piraso ng kahoy. Yun ay walang iba kundi ang kanyang krus. 2 pieces of wood, but it is a bridge to heaven. Kaya nga, hindi sapat na memorize natin yung verse 16 lang, no? Kasi, yun nga, no, memorize natin, may nag-survey nga talaga daw kung isa-survey ang buong mundo ng mga Kristiyano, ang pinaka-memorize na Bible verse ay itong narinig nating ebanghelyo, yung John 3:16. But it is never actually only that verse 16 that is important. Ang pinakamahalaga at pinakadapat na memoryado din natin. At ngayon, bibigyan ko ng 1,000. Pero si Father J ang magbibigay. Hindi ako nagbibiro. Yung makapag-re-recite nung verse 17. Meron bang challenge dito? Walang titingin sa cellphone. Verse 17, memorize nyo? 1,000 pesos. Yun, no, nangangati na yung wallet ni Father J. Handa nang lumabas. Just tell us the verse 17. Walang magcha-challenge? Ako, tanungin nyo. Ikaw, Father, memorize mo? Hindi. Kaya may kopya din ako. Verse 17 actually is the most important. At ano yung sinasabi ng verse 17? God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Aba, mas mahalaga yon. Kasi yung for God so loved the world, it is a romantic feeling. Cheesy to feel the love of God. Pero ang mas higit at mas malalim doon, hindi ipinadala ng Ama o ng Diyos ang anak para kondenahin,
husgahan ang mundo, kundi para sagipin ito. Isn't that beautiful? Na hindi dumating si Jesus para sabihin niyang, ikaw James, kaya ka naging pare dahil gwapo ka maputi, matangkad. Ikaw, Father Ian, never mind. Matalino ka no? Magaling magsalita. No? Yan si Father Ian. Ikaw, Father Ransel, magaling kumain. No? Hindi. Masipag yan at saka magaling sa aming seminaryo. Hindi dahil sa inyong kagalingan, kagwapuhan, katalinuhan, kundi dahil sa ating Panginoong Hesus na hindi humuhusga o nagkokondena, kundi para tayo ay Kanyang sagipin at ibalik sa Kanyang Ama so that we may be saved. Mga minamahal na kapatid, sana ito yung tumatak sa atin Ito yung pinakamaganda sa pananampalataya natin That God, who loves us so much, His love is never conditional, no? Hindi naghihintay ng kapalit, hindi naghahanap ng bayad, at hindi humihingi ng anumang karugtong para sa kanyang pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga, siya ang Diyos na hindi nagkokondena. Sana tayo hong mga Katoliko maging proud po tayo sa pananampalataya natin kasi there are Christians, our brothers and sisters, who have different faith, and their faith is conditioned only by the salvation that God gives only to chosen few, or to those only who are holy, righteous, and those who knows only the sacred scripture, and those only who believes in whatever they teaches. Kaya nga sa atin, kahit na Muslim, Buddhist, at iba pang relihiyon, sa kagandahang loob ng Diyos, dahil nga dumating siya sa mundo para tayo ay sagipin, bakit hindi? Bakit tayo lang? Bakit hindi lahat? Sayang naman kung nagpakasakit ang Panginoon para ilan lang ang kanyang sagipin at iligtas. Kaya nga ito ang magandang alalahanin natin. No? Pangalawa, sabi ng ating Panginoon, dumating ako upang magbigay ng liwanag. Ngunit naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Ang ilaw ay si Kristo. At yung ilaw na iyon, tinanggap po natin sa sakramento ng binyag. Nung sinindihan po yung mga kandila, ng mga ninong at ninang at ng mga magulang natin. Kaya yung ilaw na iyon, tayo yun Tayo rin yung liwanag na nagbibigay tanglaw sa dilim ng mundong ito. At yun po ang gusto kong iwan na acronym na mabilis lang po para hindi na humaba itong aking homily. Ilaw, no? Kung tayo ay nakakaranas ng pag-ibig ni Kristo, sana tayo ang maging liwanag o ilaw sa ating kapwa. Ilaw, L-A-W, no? Una, ikaw mismo ang ilaw, no?
ikaw ang liwanag. Mga fathers, sana kayo ang ilaw, no, at liwanag. Saan man kayo madestino, wag na wag kayong maghahasik at magdadala ng kadiliman. Sana pag nakikita nila kayo, lumiliwanag ang buhay at mundo ng mga tao. Hindi yung pag nakikita nila kayo, nagdidilim ang paningin nila, no? So sana, Father James, ikaw ang ilaw o liwanag. Father Ransel, Father Ian. Pangalawa, letter L, kung sakaling umaandap-andap na yung ilaw na yan, letter L, lumapit lang tayo lagi kay Jesus. Lapit ng lapit kay Jesus. Laging samahan at laging manalangin kay Jesus, no? Hindi kung kani-kanino lumalapit. Pag medyo napapagod na tayo, sabi nga, nababurn out, no? Nawawala na yung burn, na-out na yung burn. Huwag lalapit kay Christine o kaya kay Rose. No? Lalapit tayo kay Jesus, no? Lumapit kay Jesus. Pangatlo, letter A, mga fathers, sana lagi nating tatandaan, akayin at alalayan natin pabalik sa Diyos ang mga taong makakasalamuha at magiging bahagi ng inyong pagkapari. Akayin at alalayan pabalik yung mga nasa kadiliman. Take them out of darkness and bring them to light, no? Wag na wag kayong magdadala ng mga tao sa dilim, ha? Father Ian, ha? Wag, wag kang magdadala ng tao sa dilim. Bring them, alalayan, akayin sa liwanag kay Jesus, sa Diyos. At panghuli, kapag tayo'y nanghihina, kapag tayo'y natatakot, kapag tayo'y nangangamba, lagi nating aalalahanin ng letter W, ang wagas at walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Wagas at walang hanggan. Hindi natatapos, hindi nauubos, hindi nawawala, hindi nababawasan. Simula nung February 27 na inordinahan kayong pare, hanggang sa kahuli-huliang sandali ng inyong pagkapare, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mababawasan, hindi magbabago, at hindi mawawala. Kaya, tandaan natin, God does not give His extra only. He has given what is most precious to Him, His only begotten Son. At panghuli, dahil nga nandito si Father J, edi siya na lang ang kumanta. Alam ko hindi naman kayo nagmamadali kasi gusto kong tapusin sa isang kanta pero hindi ako marunong kumanta. Yung chorus lang. Kasi kung kakantahan tayo ng ating Panginoong Yesus ngayon, kakantahin niya yung kanta ni Ray Valera. Walang kapalit yata yung title nun eh. At ang sabi ng lyrics, at kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin. Asahan mong hindi ako magdaramdam. Yan. Kahit, anong kasunod? Marvin? Father, please. Yan. Madaling kausap si Father J. Chorus lang, oh. Baka... Kung hindi man dumating sa atin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkain na ikaw ay aking mahalin. Very good. Thank you, Father J.
Sana ho, wag nating ipagkait, no, na mahalin tayo ng Diyos. Kahit sino ka man, ano ka man, mahina ka man, nagkakasala, wag nating ipagkakait ang pagmamahal ng Diyos sa atin araw-araw. Amen. Magsitayo po.